This is nga! Ikaw ba? Ay may hilig mong collection? Mga paintings, mga relos, mga alahas, at kung ano-ano pa. Nako, alam nyo ba na may nakilala ako? Walang cellphone, walang social media account, napaka-private ng buhay na ipapakilala ko sa inyo. Napakaswerte natin mga kasama dahil sa dinami-dami ng tao at vlogger, sokmed personality, news personality, at mga tao na mahusay mag-interview. Tayo lang ang kauna-unahang tao, kauna-unahang vlogger na makakapagpalabas ng kanyang mga natatagong koleksyon. Halika at samahan niyo ako sa natatanging kolektor. Nya! Nya! Welcome to the King's Vlog. Nako, guys, eto special tong episode ko na to. Alam niyo kung bakit? Kasi meron akong nakilala na talagang hindi ko alam kung parang hindi ko ma-explain kasi mahilig ako sa mga tao na naka-full branded ang damit. Bukod sa naka-full branded ang damit, may nakita ako sa mall. Ilang beses ko na siyang nakikita. Mukha siyang simpleng tao. Gwapo. At higit sa lahat, nung makita ko from head to toe, grabe yung branded niya. Ay alam niyo naman tayo, magaling tayo tumingin ng original at hindi. Pero yung kanya, simple, pero grabe yung pagkakabrand. At ladies and gentlemen, hindi lang yan. Isa siya sa nakilala ko na talagang napakahusay na mangulek ng iba't ibang bagay. Si collector items, marami siyang nakolek sa buhay niya at hindi lang yan. Magugulat kayo sa mga susunod ko ipapakita sa inyo. Ladies and gentlemen, let me introduce to you my new friend, Sir Alan Martinez. Sir, you know. Hi. Sir Alan, kamusta ka na? Yeah, salamat po, salamat. Malaking karangalan yung ma-interview ako. Tapos na inaangaan tayo sa hindi ko naman larangan. Salamat to. Ayoko yun na alam niya na marami kong kaibigan. Ayoko na videoan ako. Pamilya ko nga walang litrato na kasama ako eh. Biruin yan. Mahigit 20 taon na wala akong litratong kasama ng pamilya ko. Hindi kasi ako mahilig sa ganyan. Tapos masasabi ko lang, hindi rin ako nag-shorts. First time ko mag-shorts. Yun po. Salamat to. Sir Alan, at ako yung nagpapasalamat sa iyo. Alam mo, actually, nung ma-research kita, nagkwentuhan tayo talaga nga bihirang-bihira yung nakakausap mo, talaga napaka-private mong tao. At higit sa lahat, this is the very first time na makikita ka in a vlog sa social media. Tama, sir? Opo. Hanggat maaari, ayokong makita ho sa camera dahil napaka-private kong person. Pinaunlakan ko lang to si Erwin na to dahil siyempre pag nayaya ka, nasabi kang gwapo ka, tapos may class ka pa, tapos ang ganda ng damit mo, siyempre minsan tatango ka lang. Eto, nandito na tayo na paggagawin natin. Yan, siyempre at yan. Totoo yan. Alam mo, hindi ko alam nung una kung paano ko i-approach si Sir Alan nung makilala ko, nung makita ko. Pero napakabait niya. Grabe. At ngayon guys, mayroong mga ilang bagay kami na ipapakita namin sa inyo na ngayon nyo rin lang makikita bukod kay Sir Alan Martinez. Sir Alan, so nadidito ako sa tahanan mo ngayon. Kaya lang nagulat talaga ako. Hindi ko na-expect na ganito karami makikita kong collections from painting, from bags, from watch, from toys, jewelries, at iba-iba pang collection. Sir, gaano katagal ka nang nagkukulik ng mga ganitong bagay? Okay. Nagsimula ako eksakto 1990. Aksidente lang, yung kotse ko minamaneho, nag-overheat. Ang ganda niya sports car ho siya. Ayoko na sabihin yung brand. Tapos nag-overheat siya every 2 hours. So, ang nangyari sa akin, tumigil ako sa Cubao kasi sinusundo ko yung girlfriend ko sa Miriam College noon. Merinol noon, Miriam College ngayon. High school siya doon. Sinusundo ko siya. Nag-overheat every 2 hours. Kaya ang ginagawa ko,
pagpapahingahin ko yung yung kotse ko, hindi ko naman alam yung pinarkan ko harap yung Heritage Gallery. Ang Heritage Gallery, ang may-ari si Attorney Alcantara, sa si Mrs. Odette Alcantara, asawa niya yon. Ngayon, syempre ako, pinagpapahinga ko yung kotse ko doon, hindi nila alam na pinagpapahinga ko. Syempre, gallery yon. Hindi ko naman anong time alam na yun na may art gallery. Syempre, bumibili ako, kunyari. Diba? Doon nagsimula. Ang una kong nabili is si Arturo Luz. Ang tawag dyan, natsambahan ko po. Eventually, after 7 years, 1990 yun eh. After 7 years, si Arturo was declared national artist. Si Arturo Luz din po, isa po sa very close sa akin. Yun po. Mga national artist talaga sa nakilala mo, no? Opo. At saka, as of now, Sir Alan, in your count, ilang piraso ng painting collection ang meron ka, ha? Yung andito lang sa bahay mo, ha? Yung andito lang sa piling mo, mga ilang piraso? Ito lang ho ang masasabi ko kasi sinabi to ni Kit Rojas eh. Si Kit Rojas sinabi sa akin, pambira kang tao. Explain ko lang sa inyo. Si Kit Rojas, si Cristina Ongping Rojas, may-ari ito ng antique shop sa Arnaiz Avenue corner, Makati Avenue, yung papasok ng Sanlo, sa kanya yung antique shop na yon. Wala na siya ngayon, nasa langit na siya, pero yung antique store niya hindi nila sinasara hanggang ngayon kasi ano yan eh, historical landmark na sa Pilipinas. Siya yung nagsabi sa akin na ako ang gwapong art collector. Hindi ko sinabi yon, siya talaga nagsabi. Ang sinabi niya sa akin, if you have 100 paintings in your art collection, you are a excellent collector already. Pero kung meron kang 1,000 paintings in your collection, ang tawag sa'yo, super collector. Sinabi to ni Kit Rojas, ha? Pero, pag meron kang 3,000 paintings, you will be called Alan Martinez. Alan Martinez. So, sinagot niya, guys, 3,000 paintings collection. Grabe to, Sir Alan. At bibigyan tayo ng pagkakataon ni Sir Alan na may pasilip. Hindi ito lahat, ha. Alam niyo naman, for your eyes only to. Kaya napakaswerte natin, guys. At merong isang Sir Alan Martinez na papakita niya ang ilan sa kanyang mga painting collection. Sir Alan, kanina pa ako nahiwagaan dito at gandang-ganda ako sa nakikita kong painting dito, sir. Sir, hindi ko lang mabasa, medyo malabo talaga ang mata ko eh. Kanina pong painting itong napakaganda na to? Kay gawa po to ni Benedicto Cabrera, si Ben Cabo. Show ang, kung sa akin na akong tatanungin nyo, show ang paborito kong artist. Sobrang paborito ko yan. Wala akong masasabi sa galing niya. Although, marami nagsasabi, hindi raw siya magaling. Sa totoo lang, wala kayong mata at bulsa, kaya hindi nyo maintindihan. Alam niyo naman, sir, pagka yung talaga magagaling, hindi nila sinasabi magaling sila. Pero, ako na makakapagsabi, sir, isa ka rin sa napakagaling. Ako na magsasabi, kasi meron kang ganitong klaseng collection. Paano nyo describe to, sir, itong painting na to? Uno, hindi po ako artist, hindi ko ma-explain yung gano'n. Basta ako, ang masasabi ko, pag nagustuhan ko yung isang bagay, hindi nagtatagal ng 2 minuto, bayad na ho. Ganun ho ako. At hanggat maaari, kasi mahirap po talaga mag-collect eh. Mahirap mag-collect. Unang-una, hindi lang porket may mata ka, hindi lang porket may pera ka, mabibili mo na yung painting. Kasi yung supply, wala eh. Diba? Unang-una, mga national artist itong mga to eh. So, mahirap eh. Mahirap maging collector kasi yung one factor na hindi mo maisasali dyan, yung salitang swerte yan, sa English nga, lucky. Kung lucky, ibig sabihin, minsan pag nakakita ka ng painting,
gusto mo nga, wala ka namang pera. Tapos may pera ka naman, hindi ka makabili kasi hindi ka makakita ng ganong painting. For example, si Botong Francisco, namatay si Botong 1963. National artist po yan. Kaya pag nakakita ka niyan, gusto mo siya, pero wala ka namang pera pambili. O, napakahirap makakakita yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung nabili kong Botong Francisco. Mamaya. Salamat. About this painting, Sir Alan, if you don't mind, pwede ba naming malaman kung magkano ang halaga nito? Ang market value niya nasa 20 to at least mga 23 to mga kaya hanggang 50 million. 50 million. Hanggat maaari ayaw namin magsabi ng value kasi yung mga audience naman natin hindi naman maintindihan yon. So kung maaari wag tayo magsabi ng value kasi unang-una hindi naman tayo mahilig magyabang, kaya nga wala nga akong profile sa social media. Ako lang yata yung taong walang cellphone, hindi marunong mag-YouTube, at ang maigit sa lahat, kahit tayo ganito din po, ang tawag sa akin ni Tita Lydia Velasco, alagad ng sining. Si Tita Lydia Velasco, 82 years old na po yan, babaeng artist, pinakilala sa akin ni Malang, walang bumili sa show niya, ako ang bumili. So, natatandaan niya pa ako, 50 years old siya noon eh. Ngayon, 82 na siya. Nagkita kami at nagpapasalamat siya sa akin. Salamat po. Ang galing ni Sir Alan, ano? Pero alam mo, actually, ko akong tatanungin, parang gusto ko na rin wala akong social media pero may ganito akong painting. May mga ganito akong collection katulad niya. So, yun lang dito. Ito pa lang ha. Ito pa lang yung nakikita natin, guys. At marami pa kaming ipapakita sa inyo. Abangan nyo yan. Maya-maya lang. So, Sir Alan, maraming salamat. At siguro, lipat na tayo sa ibang painting na to. Of course, kunan mo naman ng isang close-up itong ating napakagandang painting. Pogi na, galing pa ng mata. Sama mo itong Snow White. Si Snow White, oh. Pag mo dikitan niyo. Oh, hindi dikit yan. Okay muna. Snow White lang. Huwag mo na sabihin yung artist. Nabitin ba kayo? At syempre, abangan nyo ang mga susunod nating episode dahil napakarami pa namin ipakikita sa inyo at talagang pati ako ay namamangha, manghang-mangha dito sa taong ito. At maraming salamat. Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa buhay ng kolektor na si Mr. Alan Martinez. Nya! Ayun. Dami. Lahat ng cabinet.